Ayan mga bossing. So meron pong nag-comment dun sa isa nating video. So basahin ko muna yung comment niya. Sabi ni Sir Ronnie Boy Rubino, kaya nga second hand wag mo hanapan ng brand new. Kung gusto brand new to, sa mga dealer ka pumunta, Toyota o ano pa man brand simple, wag siraan ang mga buy and sell. Okay? So sa mga nagtatanong anong video po yung kanyang kinomentan, eto panoorin niyo po. Para mas makita ni bossing. Ayan. So sabi ko sa kanya, Sir, itong sasakyan mo is nabangga. Bakit sir? Ito mas nakita na natin sir. Nung tinanggal ko yung cover, ayan sir, nakita mo umangat to. Bumaloktot. Bumaloktot. Tapos ito sir, ito isa yung, kapag nabangga ang harap ng sasakyan mo, yan po yung, bukod sa bumper, yan yung unang tatamaan. Ito yung pinakamatigas na part. Ito nga sir, bumaloktot na. Bumaloktot. Ito sir, diretso yan sir. Pero makikita mo itong part na to. Ayan sir, makikita mo. Ayan o. Naputol na. Kasi malaw siyempre pagkakabangga, gumanon. So naputol siya. Ang ginawa nila sir, winelding. Baloktot na po. Baloktot na. Kasi ito sir o. Tingnan mo sir, pumasok o. Hindi na nga nila naibalik o. So makikita niyo po dyan mga bossing. Kasi meron akong client nung nakaraan. Ang nangyari kasi sa kanya, nagpahanap daw siya sa kapatid niya ng sasakyan. Tapos may nakita yung kapatid niya ng sasakyan. And dahil pumasa sa kapatid niya, pinuntahan po nila at binayaran. Okay, so yun nga po, ang sabi niya sa akin, gabi na daw po niyang na-check, so hindi na niya nakita. Pero ang sabi ko po sa kanya, Sir, in case na i-check ko to, wala na po kayong magagawa kasi second hand po yan. Sabi ko sa kanyang ganun. So syempre, as is where is naman talaga mga policy ng second hand. So sabi pa rin ni Sir, sige lang sir, gusto ko lang po munang ipa-check sa inyo para alam ko yung mga kailangan ko ng ipagawa or maintenance na kailangan ng ayusin. Okay? So ngayon, sige, nag-proceed sa akin si client and then sabi ko, Sir, eto po, bangga po yung unit na nabili nyo. Alam nyo po ba? Okay? So syempre, since kinuha ni client yung serbisyo ko, kailangan ko pong maging honest. Hindi naman po pwede, sir, mga bossing, na magkaiba po kasi yung statement nung nag-comment, sabi niya, paninira ako daw, sinisiraan ko yung mga buy and sell. Mga bossing, magkaiba po yung naninira sa nagsasabi po ng totoo. Kasi nakita nyo naman po sa video, bangga naman po talaga yung sasakyan, di ba? So kapag ka sinabi ko na, Sir, bangga to, ganto ganyan, pero wala naman pong evidence na bangga, yun po yung paninira. Pero kapag ka nakita, kayo naman po, siguro kahit hindi po kayo mekaniko or hindi kayo gumagawa ng sasakyan, kahit kayo po ang tumingin ng sasakyan, sabihin nyo po sa akin, bangga po ba yung sasakyan o hindi? Diba? So kayo po, kahit si client, pinakita ko naman po sa kanya Hindi ko naman sinabi sa kanya na, Sir, bangga to ha. Hindi naman ganun. Tapos, paano mo nasabi, Sir, na bangga? Basta, Sir, bangga to, maniwala ka sa akin. Hindi naman ganun Pinakita ko po sa kanya sa video. Nakita niyo rin naman po sa video na bangga po yung unit. So, hindi po yun paninira. Pagsasabi po yun ng totoo. Ngayon, bakit kailangan kong gawin yun? So, syempre, kinuha nga po ni client yung serbisyo ko para malaman niya yung mga next thing na kailangan niyang gawin or goods ba yung sasakyan na nabili niya. So, syempre, hindi po ako pwede magsinungaling. Ngayon, kapag sinabi ko kay client na, Sir, okay to, ang ganda ng nakuha mo, perfect. Hindi na baha, hindi na bangga. 'Di ba? Para lang wag lumabas sa mata ng iba na sinisiraan ko yung mga buy and sell. 'Di ba parang ang mangyayari noon, unang-una, nagsinungaling na ako dun sa client ko. Pangalawa, pag sa susunod na pina-check niya yun sa iba o kaya nagpagawa siya ng ay Sir, bangga to, alam mo ba na bangga tong sasakyan mo? Ngayon sasabihin niya, pina-check ko rin to kay Jeep Doctor, hindi naman niya sinabi sa akin bangga. O di ba anong lalabas po, di ba? Kapalpakan ko yun or nagsinungaling po ako. So kailangan kong maging honest mga bossing, magkaiba po yung naninira sa nagsasabi ng totoo. Ngayon kung may nagagalit po sa aking buy and sell dahil nagsabi ako ng totoo, o kung makita man po nung mismong seller na yun yung sasakyan binenta niya at nakita akong sinabi kong bangga at nagalit siya sa akin, wala po sa akin yung mali. Kasi sinabi ko lang naman yung totoo. Ngayon kung nagalit siya, mukhang may problema sa kanya kasi alam niyang bangga. Tapos sinabi ko lang naman yung totoo, bakit siya sa akin magagalit? Ngayon, sa mga nagtatanong, ano daw po ba ang problema kapag bangga? Actually, mga bossing, may mga slight lang naman na bangga. So, hindi yun nakaka-apekto sa frame ng sasakyan, sa integrity ng sasakyan. Pero may mga bangga kasi mga bossing na nagkukos na mapilipit yung chassis, ma-misalign yung front suspension, okay? Hindi natin kasi masasabi yun ng tinginan lang sa mga mata Kasi alam niyo naman, syempre, nung ginawa ng mga engineers,
sukat na sukat yan eh, okay? Accurate yung mga panukat nila dyan. So may konting misalignment yan, kahit millimeter lang ang misalignment yan, iuulit nila. Okay? So sa ating mga Pinoy, konting silip lang, sipat-sipat lang, okay na, mukhang diretso na, ganun lang eh. 'Di ba? So hindi natin masabi exactly kung ano yung extent ng damage. Okay? May mga bangga kasi mga bossing na nagkukos para ma-misalign yung pinaka-chassis niya. Yung chassis, yung tibay ng sasakyan. Ngayon, kapag nagkaroon ng misalignment ng chassis, ano ba mga nagiging cause? Okay, so minsan kahit anong sa wheel alignment na lang mga bossing, sa wheel alignment, alam po ng mga nagwi-wheel alignment niyan. Kapag bangga ang sasakyan, sobrang hirap i-align. Okay? Ang lakas umubos ng gulong ninyo. Kumbaga nakakailang beses na kayong pa-align. Kahit na sa mekanika ay sa computerized wheel alignment yan o sa mano-mano, hirap silang i-align kasi nga may bangga. Okay? Minsan naman mga bossing, dahil nga napilipit yung chassis, pag nagpalit ng engine support, pag binaklas yung engine support, pag ikakabit na yung bago, original naman yung kinabit, bakit ang hirap ikabit ng original? Samantalang wala namang ginawa doon, papalitan lang naman ng engine support kasi doon nila madidiscover na pilipit pala yung chassis. Engine support, transmission support, okay? Pag nagpapalit ng mga suspension bushings, doon nila nare-realize, bakit itong bushing na to na napudpud na? Tinanggal ko lang naman, pinalitan ko naman ng bago, ng original. Bakit ngayon ayaw nang umalign, hindi na maipasok yung tornilyo, hindi na mailak? Doon nila nakikita, ay sir, epekto po yan ng bangga. Ngayon, pipuwersahin na lang natin para pumasok. Okay, so ngayon, anong nangyayari? Mga bushings ninyo, suspension ninyo, engine support and transmission support, mas mabilis silang nasisira ngayon. Okay? So, syempre, yung mga bagay na yon hindi pa natin malalaman lahat yan in the long run. Doon nyo palang malalaman. Ngayon, kung sinabi po ng seller na, sir, bangga to. Okay? Kasi yung mga banggang units, alam naman po natin na usually mas mababa po ang value nila kumpara sa mga hindi bangga. Hindi naman po tayo nagiging sobrang selan sa sasakyan. Pero at least, lahat po kasi ng issues na makikita ko, sasabihin ko. Ngayon, kay buyer pa rin ang desisyon kung bibilhin niya. Ngayon, pag sinabi ko na, sir, bangga po yung unit. Kung okay po sa inyong bilhin yan, magtawaran na lang po kayo ni seller. Ngayon, kung matigas ang presyo ni seller, nasa sa iyo yan as buyer kung bibilin mo pa rin. Basta at least ako, sinabi ko sa inyo, bangga yung unit. Okay? Mga bossing, hindi ko po sinisiraan ng mga buy and sell. May mga kilala rin naman po akong buy and sell at car dealer na pinipili pa rin maging parehas, lumaban ng parehas. Medyo hirap sila sa competition kasi syempre may ibang buy and sell and car dealer na mimitek. Nagpapalusot ng banggang unit, nagpapalusot ng nabahang unit. Pero may mga car dealer na napakahigpit, ayaw nila ng pitik, ayaw nila ng nabaha, ayaw nila ng nabangga. Medyo hirap sila sa competition pero pinipilit nila na lumaban ng patas. Meron ngang car dealer na nagsasabi sa akin, okay lang sir, matulugan ng unit. Wag lang pong magbenta ng sablay na unit. Okay? So ganun po sana lahat.